Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, saan man panig kayo ng mundo, nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. So pag-usapan po natin ngayon itong isang trending na usapan ngayon dyan, mismo sa loob ng KOJC, dyan sa grupo ni Ginoong Apollo Kibuloy. Actually, nung marinig ko nga itong trending kasi itong pinag-uusapan nila ngayon dyan nung ito'y sinabi sa akin, nung isa sa ating mga source na nakakausap sa Messenger, hindi ko alam kung gaano na talaga kalayo ang pagkaligaw ng grupong ito. Alam nyo, awang-awa talaga ako sa mga members dyan sa KOJC. Bakit kanyo? Kasi sobrang tindi na po ng pagkakadeceive nitong mga taong ito. Wala na nga si Kibuloy, nakakulong na nga siya. At ang balita ko mag-isa na lang siya ngayon dyan sa PNP Custodial Center dahil inihiwalay na po sa kanya yung iba pa niyang mga kasama. Dinala na sila dun sa City Jail ng Pasig. So mag-isa na lang ito si Kibuloy dyan sa PNP or sa Camp Crame. And could you imagine kung anong lungkot nun ngayon? Walang internet, walang TV, walang aircon, electric fan nga lang daw. Tapos pati ba naman yung mga kasama niya inalis pa. Napakasaklap talaga ng kinabagsakan ni Kibuloy. Kung anong taas ng lipad niya noon, napakatindi ng paglagpak niya sa lupa. And I believe na Diyos po ang may kagagawa niyan. Diyos ang may gawa niyan sa kanya dahil sa kanyang mga blasphemy, sa kanyang matinding pagmamataas na ultimo pantayan na niya si Kristo, pantayan na niya ang Diyos. Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Kaya mo akong sundin? Walang pangatlong langit sa inyo, akin lang yun. Ako ang bagong langit. Diba? Parusa ng Diyos yan Pero alam nyo ba na itong kanyang mga members dyan sa Davao, kahit wala siya, mas lalo yata silang lumala sa kanilang pagkaligaw, sa kanilang pagkadeceive. Nakakulong na nga ito si Kibuloy, tila mas lalo pang nababaon sa matinding pagkaligaw itong kanyang grupo. Mantakin nyo ba naman na sabihin nilang ang pagkakakulong daw ni Kibuloy ngayon ay isang uri ng pagtubos ng kasalanan ng sangkatauhan? Yes! Yun daw mga nangyayari sa kanya ngayon, yan po ay tanda ng pagtubos ni Kibuloy sa kasalanan ng mundo. Kumbaga, iniaatang sa kanya lahat ng kasalanan ng mundo ngayon, so he is going to atone for it. Kasi inihambing nila si Kibuloy dun sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo Eto sa isang balita na lumabas, ang sabi dito, Kibuloy, ikinumpara kay Hesukristo. Inulan ng reaksyon. Kumakalat ang ilang posts na nagkukumpara kay Kingdom of Jesus Christ, KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy, kay Jesus Christ dahil daw sa pagiging akusado ng una sa mga patong-patong na kaso. Saad ng ilang netizens bilang appointed son of God ay tila nangyayari din kay Kibuloy ang mga dinanas ni Hesukristo noon, kaya nahatulan siyang ipako sa krus. Ngunit sabi naman ng ilang mga netizens, magkaiba ang mga nangyari dahil iba ang mga kaso ni Kibuloy kumpara sa mga paratang noon kay Hesukristo. Isa sa mga pumalag sa ideyang ito ang manunulat na si Jerry Gracio. Sabi ni Jerry, parang nauulit daw yung nangyari kay Hesukristo na nangyari kay Kibuloy. Mga bagra, si Jesus hindi inakusahang ng rape. Idilat nga ninyo mga mata nyo, mga dilulu. Pero kung gusto nyo talagang ulitin kay Kibuloy yung nangyari kay Kristo,
pahampas ninyo ang pastor nyo sa haliging bato at ipako sa krus. Tingnan natin kung mabubuhay siyang muli, saad ni Gracio sa kanyang Facebook post. Tama naman yon, totoo naman yon. Kung talagang nauulit kay Kibuloy yung nangyari kay Jesus, di ipahampas nyo rin si Kibuloy, di ba? Ipahampas nyo yung latigo. Tapos paduraan nyo siya dun sa mga nag-aakusa sa kanya, dun sa mga nabiktima niya daw. Tapos lagyan nyo ng koronang tinik. Mas maganda nga kung koronang gawa sa barbed wire pa Di ba? Dapat tutuhanin nyo, wag puro drama at mga pang-uuto. Pang-uuto lang yan Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit ko nasabing pang-uuto yan. Pero ito tingnan muna natin yung poster na yan na kumakalat, Actually, nakapublish ito sa mismong website nila Ito ano sabi dito. The appointed Son of God, the perfect Lamb, who taketh away the people's sin in this generation. Nakita niyo yan? Siya daw yung the perfect Lamb who taketh away the people's sin in this generation. The appointed Son's last spiritual battle message was spiritually versus carnality, spirit versus flesh. In this spiritual battle now appearing in the physical, the devil has now weaponized the flesh against the spirit by form of false accusation. Here in the Philippines and abroad, to derail the appointed Son's message now implanted in the hearts and minds of the people. The devil's weapon is trial by publicity, while ours is trial by faith. The appointed Son's ministry is to be a sin offering, as all people's sin will be placed upon him. A perfect Lamb who taketh away the people's sin in this world's generation. Nakita nyo, siya daw yung mag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan sa henerasyong ito. Grabe, In the Jewish setting, our Lord Jesus Christ bore the sins of the world by being condemned and crucified on the cross, who was sentenced to death for the sins of humanity. The appointed Son of the Father in the Gentile setting is now tried and crucified for sins he never committed. Talaga lang, So, iyan yung kumakalat na pang-uuto ngayon dyan sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Para hindi magsilayasan yung mga members dahil kasi yung mga members nagkakagulo na rin nagkakalito-lito na sila Appointed Son of God pero nakakulong? Ba't ang daming kaso? So, ginawa nila ng istorya para utuin itong mga members na ito. Na kesyo, yun daw pagkakakulong ni Kibuloy katulad ng nangyari kay Kristo at tutubusin daw ni Kibuloy yung kasalanan ng mundo. Ito sa isang post ng netizen na si Joel Pablo Salud, sabi niya dito sa post niya, may isang kaibigan akong nagsabi na ipinagkakalat daw ng members ng KOJC na mangyayari daw kay Kibuloy yung nangyari kay Jesus. Linawin ko lang sa mga miyembro ng KOJC, ang Panginoong Jesus ay hindi sexual predator at human trafficker. Huwag po kayong padalos-dalos sa pagsambit sa kaisa-isang pangalan na makakapagligtas sa sangkatauhan. Tama. Nakita nyo? So, iyan ngayon yung ipinagkakalat dyan sa KOJC para utuin yung mga members na naguguluhan na nga dahil bakit nakulong si Kibuloy. Na yun daw, pagkakakulong ni Kibuloy na yun ay katumbas daw. Katumbas daw ng pagkakapako ni Hesukristo sa krus. Kaya tinutubos daw ngayon ni Kibuloy ang mundo ang kasalanan ng buong mundo. Nakita nyo? Mga taga kay OJC, ano ba nangyayari sa inyo? Naniniwala ba kayo dito sa basurang ito? Hindi nyo ba alam na napakalaking kasalanan nito sa Diyos? Inaalis ninyo ang pagtubos na ginawa ni Kristo, or kung hindi man inaalis, is pinapalabas ninyo na hindi pa sapat yung kamatayan ni Kristo, na kailangan pa ng sakripisyo ni Kibuloy para kumplituhin yung pagtubos sa mga tao? Hindi nyo ba alam na kasuklam-suklam ito sa Diyos? Abomination ito, mga kababayan. Ang sabi sa Biblia, Gawa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaninong pangalan yon? Alam nyo naman siguro kahit hindi kayo nababasa ng Biblia, alam nyo naman kung kaninong pangalan niya na walang ibinigay sa ilalim ng langit na sukat nating ikaligtas. Yan po ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi pangalan ni Kibuloy yan. Walang talata sa Biblia o
O kahit sa ang pambalot ng tinapa, mababasa mo na yung pangalan ni Kibuloy ay binigay para tubusin ng mga tao. Wala nun. Huwag ninyong palitan ang ginawa ni Kristo. Huwag ninyong dagdagan. Pamumusong yan sa Diyos. Blasphemy yan. Baka naman pati yung pagdadala kila Ingrid Canada sa Pasig City Jail, sabihin nyo rin, nakatulad din yan ng pag-iwan ng mga alagad kay Jesus. Kasi si Jesus, nung ipapako na siya sa krus, iniwan siya ng kanyang mga alagad. So baka mamaya sabihin ninyo na yung pagdadala kila Ingrid Canada sa Pasig City Jail, katuparan pa rin nung pag-iwan kay Kibuloy ng kanyang mga alagad, parang si Yesu Cristo. Napakatindi na talaga ng pagkaligaw ninyo. Magising kayo sa katotohanan. Nasa kulungan ng puno nyo dahil may mga menor de edad at mga biktima na nag-file ng complaint laban sa kanya. Huwag niyong sabihin na nagiging katulad siya ni Kristo. Dahil nung humarap si Kristo sa hukuman ni Poncio Pilato, wala namang naisampang kaso kay Kristo Hindi makakita ng butas si Pilato kay Jesus. Samantalang itong si Kibuloy, patong-patong yung kasong naisampa sa kanya at may mga witness. Yung mga biktima mismo ang humaharap sa kanya ngayon. May sexual abuse, may child abuse, may human trafficking. Sa US, meron siyang marriage fraud, may coercion, may money laundering, may mga reklamo ng bogus charity. At pag minalas-malas pa, pwede pang masampahan ng kasong rape. Ito, pakinggan nyo. Siguro last na lang, Colonel, konting balik lang ulit kay Pastor Kibuloy. So may chances po na magsampa ng reklamong rape laban kay Kibuloy kasi ang reklamo pa lamang sa kanya ngayon ay child at sexual abuse at human trafficking. Pero dahil po may mga reklamong lumalapit na sa kanya ngayon na mga naging biktima, possible po na mag-file ng separate charges na rape. Kung marireduce into writing nga po natin ito, sir, at magdidesisyon nga po itong mga nakausap po ng Davao po ay additional charges. Separate po ito sa mga ongoing na po na trial po ngayon at separate po itong mga kaso po na ito na isasampa po sa kanya. So, hindi lang child abuse, sexual abuse of minor, qualified trafficking ang mga posibleng maging kaso niya dito sa Pilipinas. As time goes on, posible na madagdagan pa yan ng rape dahil hindi naman ginusto ng mga biktima yung di umano'y ginawa daw sa kanila ni Kibuloy. So technically, kung totoo yung mga accusations na yon, pwedeng ma-fall yan into rape, tama? So yan ang rason kung bakit nasa kulungan ngayon ng pastor nyo. Hindi para tubusin ang kasalanan ng mundo. Sana magising kayo mga kababayan, napakalaking kasalanan sa Diyos ng paniniwalang kinakalat ninyo ngayon. Pamumusong yan Alam nyo, ako naniniwala hindi naman si Kibuloy ang nagturo niyan ngayon sa inyo Kasi si Kibuloy nasa kulungan So, sino mag-iimbento ng turong ganyan na siya yung magiging pantubo sa kasalanan ng mga tao sa panahong ito? Hindi si Kibuloy ang nagpauso niyan. Pauso yan ng mga admin ninyo dyan para utuin kayo. Tulad nung pang-uuto na ginawa sa inyo nung papaniwalain kayo na si Kibuloy daw glorified body na, nasa langit na. Hello, evening. Para ni kang General Torretino, ako lang ipaabot sa imuha na wala ka masayod sa sige mong pangita dito sa kingdom, no, sa KOGC compound, na wala mo masayre nga si Pastor Apollo Kibuloy glorified body na. At glorified body, espiritu na, dili makita, no? Sa usahan yung pangita, di na yun makita, no? Kaya ang glorified body, walay unod, o walay bukog, o walay dugo. He is the spirit. Ano sa siya na glorified? December 9, 2023, sa may alas 6 sa hapon. So, mo na makiksunan. Ang General Torre, kung gusto ka makabalo sa tinuod, ang heartbeat na imong ipangita wala na sa yuta karon, naa na sa langit, no? Sa langit dito na to, di mo gamito ang imong aparato. Ito dito ang heartbeat karon. Ito dito nagpuyo si Pastor Apollo sa langit. Kaya ang langit, yung trono, o ang yuta, kumpanan siyang mga tiil. Bandang huli, nasa Bible school lang pala. Nakita nyo? Inuuto na lang kayo Eto paano kung nasabing pang-uuto? Kung talagang nakulong si Kibuloy para tularan ang ginawa ng Panginoong Jesus at tubusin ang kasalanan ng mundo, ba't kayo nagre-request ng house or hospital arrest? Diba? Di nyo ba naisip yon?
tutubusin pala niya ang kasalanan ng mundo. Bakit gusto ng mga abogado nyo na i-house arrest siya or i-hospital arrest siya? Ano yon? Gusto nyong pigilan yung pagliligtas ni Kibuloy sa sangkatauhan? O isipin nyo nga yun, hindi si Kibuloy ang nagpauso niyan. Yung mga leader ninyo ngayon dyan na binibilog ang ulo ninyo, yan ngayon ang nagpapakalat ng mga ganyang mga basurang turo. Kumbaga, ang tingin kasi nila sa inyo, mga utu-utu na eh. Ha? Mga utu-utu na eh. Parang mga walang pinag-aralan, yan ang sa opinion ko ay tingin nila sa inyo. Sa bagay kasi, sabi nga pala ni Kibuloy noon, yung ginagawa daw sa kanya ngayon, kapareho din daw yan ng crucifixion ni Jesus Christ. Diyan daw yan maihahalin tulad. Akin na yung ginagawa sa akin ngayon. Equivalent na yan, pinako ako sa krus. Kaya siguro naisip ng mga members niya na yung pagkakakulong sa kanya ngayon at kung anuman ang iparusa sa kanya, ibig sabihin yan, tutubusin ni Kibuloy ang kasalanan ng sangkatauhan. Kasi nga, itinulad niya yung crucifixion ni Jesus Christ dito sa kanyang nangyayari sa kanya ngayon, ano? Yan nga pala ang ugat niyan. Kasi nga, noon pa man, nauuto na kayo Sa umpisa pa lang nadaya na kayo ni Kibuloy, nautunan niya kayo. Biruin nyo, pinaniwala kayo ni Kibuloy na siya yung Kristong nagkatawang tao dito sa Pilipinas? Ha? Si Kristo daw nagkatawang Pilipino. Ito pakinggan ninyo. Ngayon, inyong pastor, pinadala dito sa mga Gentiles, dito unang-una sa Pilipinas, nagkatawang Pilipino ang buhay ni Jesus Christ. Mula sa pagkakatawang Hudyo na hindi nila tinanggap, ngayon siya nagkatawang Pilipino. Si Kristo daw nagkatawang Pilipino at naniwala naman kayo. Nakita niyong kalapastanganan niyan? Kaya ayan, nagkapatong-patong na yung mga kasinungalingan. Yung mga pang-uuto, napakadali nyo nang utuin. Kasi sa una pa lang nauto na kayo To the point na hindi nyo na alam kung ano ang tama at mali. Diba? At saka paano magiging si Kristo yan na nagkatawang tao, ang lakas magmurat manlait niya ni Kibuloy? Nagmumura yan Ito, pakinggan ninyo ha. Hindi mo nga mapaayos yung bahay mo, nakikriticize ka sa akin. Ito yung kagaguhan ninyo. Pero nakikriticize ka, ikaw na walang hiya ka. Narinig nyo? Ganyan ba si Kristo nung nandito siya sa mundo, nung nagkatawang tao siya? At ito pa ha, paanong magiging si Kristo yan? Kailangan ba ni Kristo ng spiritual advisor? Ikaw na nga yung anak ng Diyos, kailangan mo pa ng spiritual advisor? Kasi binisita daw siya ng spiritual advisor niya, sabi sa balita Ito, self-proclaimed son of God na si Kibuloy, binisita ng kanyang spiritual advisor. Kahit na self-proclaimed son of God, mayroon ding spiritual advisor si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, binisita si Kibuloy kahapon ng kanyang spiritual advisor sa custodial center sa Campo Crame. Bukod sa spiritual advisor, dumalaw din ang kanyang mga abogado. Son of God ka na, may spiritual advisor ka na, saan ka naman nakakita ng ganun? Alam nyo, layasan nyo na yung kingdom na yan. Hindi sa Diyos yung kingdom na yan. Yan pang magdadala sa inyo sa impyerno Gising mga kababayan taga kay OJC, wala na tayo sa panahon ni Rizal para magpauto. All the information you need are at the tip of your finger. Isang click na lang nandyan na sa harapan nyo lahat. Gumising kayo sa katotohanan. Matuto kayong magbasa, matuto kayong maghanap. Huwag puro amin. Harap-harapan na kayong niloloko, amin pa rin kayo ng amin. Ano ba naman yun? So I think hanggang dito na lang ang episode nating ito. I'm praying to God na sana magising na sa katotohanan ng mga members dyan. Makontento kayo sa ginawa ni Kristo. Yun lang ang makakapagligtas sa inyo. Walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas kundi ang pangalan ni Hesukristo. Hindi yung pangalan ni Apollo Kibuloy na pangalan pa ng Diyos-Diyosan. Pangalan ng Diyos-Diyosan yan, alam nyo ba yon? So again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa episode na ito. Hanggang sa susunod na pagtalakay. Magandang araw po and to God be the glory.